Robin Hood Padilla, pinagtanggol po ang kanyang asawang si Mariel Rodriguez Padilla dahil po dito sa mga akusasyon na hindi pa raw yung sinabi po ni Mariel na hindi pa senador si Robin ay nakapagpasa na ng batas. Okay, masyado pong tinik yan na literal nitong mga nagtatali-talinuhan ng mga dilawan kakamping at kung sino pa pong anti-Duterte. Okay, pag-usapan din po natin, ito naman po sa kabilang banda, ipinagtanggol naman po ni BBM si Sandro Marcos na hindi po sinungaling. Ito naman po yung ito talaga nakakatawa na tong mga drama nito ni Auntie Claire, ni Sandro, tsaka ni BBM. Yung usapin po ng sinabi po ni Sandro Marcos, after 4 years, ay parang gusto pa pong isisi ngayon yung pagkasira ng Uniteam sa mga Duterte dahil noong 2022, hindi ko na po talaga maintindihan yung mga logic, no? Alam niyo po, sa matitinong tao po, yung cause and effect, di ba? Ito yung cause, ito yung naging epekto. Dapat ganun. Hindi po yung ang lalalala na po ng problema ng Pilipinas, ibabalik niyo po sa usapan ng bakit nasira yung Uniteam dahil biglang naisipan ng anak ng presidente na noon nga palang sila po ay nanliligaw ng suporta sa mga Duterte ay nagbigay o nanghingi ng mga concession o nagsabi po ng mga kinakailangang anong tawag doon, pabor kung sakaling susuportahan ni Tatay Digong. Ang dami na pong nangyari. Lagi po silang bumabalik sa mga nakaraan na para matukoy lang po na Duterte ang may kasalanan na lahat na nagaganap sa putak. Lahat, 2016, noong 2016, may baha na rin. Noong 2016, umuulan na rin. Noong 2016 po, may kalsada na. Noong 2016, lagi pong ganun, no? Laging panahon ni Duterte. Hindi ko maintindihan talaga kung ano yung logic na gumagabay sa mga utak. Hindi po gawain yan ng isang normal na tao. Ako po, kung ano nangyari sa akin buhay ngayon, hindi ko po pwedeng i-trace yan, no? At isisi sa iba. Wala po talaga, hindi ko po talaga sila nakitaan ng realidad. Habang po nagaganap ang baha, habang yun na lang po yung pagtugon nila sa flood control corruption ay impeachment ni BP Sara, wala na po sa hulog yun. Sa totoo lang po, hindi po talaga normal. No, hindi po talaga normal. At mas hindi po normal yung sagot hindi na rin nga normal yung tanong ng mga reporter kay Auntie Claire. Hindi pa rin po normal yung sagot ni Auntie Claire. Grabe po talagang binobombard po tayo. Alam po ninyo, naalala ko lang nung panahon ni Tatay Digong, basta po may sakuna, lahat po ng pinag-uusapan, yung pong pagtugon sa sakuna. Ang dami pong binaha, ang dami po lahat. Makikita nyo po habang baha po, lagi po ito nung panahon ni Tatay Digong, yung mga rubber boat na nagre-rescue. Yan po yung pinapakita po, nakikita natin sa mainstream media, nakikita po natin na ginagawa. Yung mga pagsagip po. Ngayon po, wala na tayo halos nakikita. Ako wala po ako nakikita sa media ng mga rubber boat o kung ano pa man. Wala na po At ang lumalabas po, yung mga balita na magmumura sa Vince Dizon, panay mga out of this world, wala pong katotohanan lahat yung ibinabalita po. Tignan niyo po sa kabila po ng matinding sakuna, halos buong Luzon po, mula Baguio City, northern part ng Luzon,
Baguio City, pababa po yan, La Union, Ilocos. Tapos po, Pampanga, Bulacan, NCR, tapos pa-south po, Cavite, papunta po rito sa Batangas. Ang lawak po ng pagbaha. Sa totoo lang po, napakalawak. Pero tignan niyo po yung mga laman po ng mga binabalita. Ombudsman, may kakasuhan si ganun, si Lacson, yung Tagig, merong insertion si... Wala ba kayong pahinga sa politika? Banat dito yung mga congressman, banat sa mga kay BP Sara. Kahit ba sa kuna, hindi nyo pwedeng pagpahingahin yung mga bungangan nyo sa politika. Hindi ba pwedeng ang pag-usapan natin, rubber boat? Kinakailangan na rubber boat dyan. Wala na pong sumusubaybay sa sakuna ngayon. Parang kanya-kanya na lang po muna tayo. Bahala na po muna kayo. May lubid. May nakita pa po ko, lubid sa isang barangay. Tinali yung lubid, hila lang ng hila. Kanya-kanya na lang po muna. Kasi busy kami. Busy kami dahil may sinabi si Sandro Marcos na importante. Naganap noong 2022. Busy kami. Kinakailangan sagutin namin itong mga nagaganap sa Tagig. Nagaganap. Tapos yung mga sila Kiko naman, mga kinakailangan natin na malawak na plano 2027 na next year. Yung sinasabi mo 2027, isang taon na lang, election na. Magkakakampi na kayo buwat nun magsimula tong administrasyon na to. Wala kayong inisip na plano para sa baha. Kung kailan 2 taon na lang yung pamamahala na po pwede ninyo. Kinakailangan magplano tayo na malawakan. Kasi hindi umubra yung ginastosan natin. Tignan po ninyo yung sinasabi, Kiko Pangilinan. Kailangan natin ng pangmatagalan at pambansang flood management plan. Ito naman po, si Vince Dizon, tuloy-tuloy lang tayo ngayon na papasok ang 2027 budget, isusumite, magkakaroon na tayo ng mga flood management at flood mitigation projects. 2027 pa lang, asan po yung mga flood control? Nasaan po yung flood control natin? Ginastosan po natin ng trilyon. Ang nakakaasar pa, pag tinanong mo si Vince Dizon, di ba? Kailan po matatapos yung mga pagbaha? Eto na, nag-give up na si Vince Dizon. Hindi yan madaling sabihin kung kailan natin masosolve yung baha sa Pilipinas. There is no overnight solution here. Dekada na tong problema na to, hindi maayos ang pagkagawa ng mga proyekto. This will take time. So umamin po kayo na hindi maayos yung pagkagawa ng proyekto. Gumastos tayo ng trilyon. Umayong kayo na hindi maayos yung proyekto, hindi na ito masusolusyonan sa panahon ninyo. It will take time. At least umamin kayo. Ngayon po sa pag-amin ninyo, napalpak yung proyekto ninyo sa flood control. Vince Dizon, hindi po pwedeng sabihin lang na, palpak . Hindi naman to, hindi yan madaling sabihin kung kailan. Dekada tong problema na to. Hindi maayos ang pagkagawa ng mga proyekto. So umamin ka na hindi maayos yung paggawa ng mga proyekto. So ano ngayon yung dapat nating gawin? Alam niyo po, hindi naman po kami naghangad na wala ng baha . Sa totoo lang po, sinukuan na namin kayo. Kasi si BBM na nga po magsabi, eto na yung normal. Babahain tayo. Pero ang sinisisi niya, yun ang kalikasan, yung mga global warming na. At kung ano-ano pang mga... Alam niyo po ang masakit sa amin, gumastos po tayo ng trilyon, wala kayong pinatayong proyekto. Wala kaming makitang big infrastructure project
kahit mas malaki ang infrastructure budget ni BBM kaysa kay PRRD. Naintindihan nyo kung saan nagmumula yung galit ng taong bayan? Dati na bang may baha? Opo, dati nang may baha. Pero dati wala po tayong trilyon na budget para sa baha. Dati na bang may baha? Opo, dati na may baha. Pero madali lang siyang bumababa kasi ang ginagawa ng panahon ni Tatay Digong, eto saksi kami nito. May kampanya si Tatay Digong na maglinis. Yang Dolomite Beach, yan po ay larawan, hindi lang po ng beach na pasyalan, na gastos, hindi po. Bago po naging Dolomite Beach yan, daang libong tao ang nag-volunteer dyan para maglinis ng Manila Bay. Ang punto po rito, buhat po na naglinis yan, naglinis na rin po ng mga estero, naglinis din po ng Ilog Pasig, linis dito, hukay dun, tanggal ng mga kalat, linis. Ngayon po, nakikita ko po yung mga picture, oh. Diyan po sa may mga Asiana. Alam ko yung lugar na yan dahil diyan po dumadaan yung bus mula po sa MOA, papunta po ng PTEX, pabalik po ng EDSA, etc. Yung po mga waterways doon, punong-puno po ng basura. Ang point lang natin dito, sana tinuloy nyo na lang yung paglilinis ng Ilog Pasig, tinuloy nyo na lang din yung paglilinis ng mga estero, tinuloy nyo na lang din yung paglilinis ng mga daanan papunta ng Manila Bay. Baka mas maganda pang epekto kaysa sa magpatayo kayo ng daan-daang bilyong pisong halaga ng flood control. Isa pa po ang gusto namin. Ang gusto namin may managot diyan sa flood control na yan. Hindi po pwede na sabihin lang ni Vince Dizon, hindi yan madaling sabihin kung kailan masosolve ang baha sa buong Pilipinas. There is no overnight solution. Alam po namin yan. There is no overnight solution. Pero ano po ang ibig sabihin ng flood control project? Bakit po kayo nagpatayo ng mga flood control project kung wala naman po silang makokontrol na pagbaha? Wala naman pong ganyan. Baka sabihin nyo, bakit hindi mo pinigilan si Digong nung flood control niya? Hindi po ganyan kalalaki yung budget natin sa flood control. Yung sinasabi nyo pong budget ng infrastructure kay Tatay Digong, nakita po natin. Walang tulay, may tulay. Walang skyway, nagka-skyway. Sandamakmak na highway, sandamakmak na skyway, sandamakmak na mga tulay, mga airport, seaport, doon po napunta. Saan po napunta yung budget ng infrastructure ni BBM? O, tignan nyo po, nagamit po yung mga skyway na yan, naibsan po ng mga traffic sa baba. Yung purpose po ng skyway ni Tatay, ako po, makakapagsabi po ako niyan. Nag-aral po ako sa Maynila mula Bulacan. Yan pong mula Balintawak. Hanggang dyan sa Bonifacio na yan, bago ka makarating ng Santa Cruz. Napakatagal po ng traffic dyan. Nung nagka-skyway po, hindi ka nadadaan ng Balintawak. Bago mag-Balintawak exit, o pagkalagpas ng Balintawak exit, skyway na. Wala ka nang madadaan ng traffic sa taas. Yun po yung sukatan ng magandang proyekto. Nakadaan na ba kayo sa CCLEX? Nakadaan na ba kayo sa mga sangkaterbang tulay, sa mga highway na napatayo nung panahon ni Tatay Digong? O kung hindi man nagsimula si Tatay Digong, tinapos niya?
sa madaling salita, may pinuntahan yung budget. Kita nyo yung budget. Meron ba kayong problem? Meron bang na kumwestiyon sa pag-utang ni Tatay Digong? Wala. Bakit wala? May proyekto eh. Nakita eh. Ngayon po, hindi na kami naniniwala na yung flood control project na yan. At eto, bagong termino ni Vince Dizon, na itong mga tinatawag na mga flood mitigation project, kung ano man ang ibig sabihin yan. Hindi naman kami maniniwala na makakapigil yan ng baha eh. Kaya ang gusto na lang namin, mapanagot yung mga magnanakaw sa flood control. Papanagutin ninyo. Makilala man lang namin sino yung mga traktor na yan. Ang dami mong issue, Lacson, sa Taguig. Wala po kaming problema dyan sa Taguig. Pero ang Taguig po, hindi po siya ang Pilipinas eh. Ang bumabaha po buong Pilipinas, hindi lang po yung Taguig. Subway, hindi na ituloy dahil lahat napunta sa flood control. Yung mga dati nang gumaganang mga release, pinatigil dahil kunwari, papagawa yung mga release. Wala rin po napunta dahil walang budget, dinala lahat sa flood control. Yun po yung tumigil tayo ng paggawa ng proyekto. Dahil prioritize ninyo sa pagbabudget yung flood control. Tapos hindi aaminin nyo lang na hindi kayang solusyonan yung flood, yung pagbaha. Talagang money making lang po yung ginawa ninyo. Ang problema, sino yung nililitis natin? Ito po yung may pinakamalaking korupsyon. Maski si BBM aminado, flood control ang pinakamalaking korupsyon. Pero ang nililitis natin, walang kinalaman sa flood control. Ayon nga sa pagsusuri ni Robin Padilla, yung nililitis natin na confidential fund, nakatulong po talaga. Nung panahon na merong confidential fund, napigilan yung mga paglusob nung mga usual na mga petsa na lumulusob tong mga rebelde na ito, yung mga insurgents. Kung sino po yung mga matatagumpay na may proyekto, siya po yung inuusig natin dahil gusto nating pagtakpan o ayaw nating makatakbo sa 2028 election. O ngayon, dahil po alam niyo po itong mga dilawan kakamping, mahilig po ito yung issue baha. Kinakailangan po nila magsalita sa baha. Kaya ito si Kiko Pangilinan, salita ng pambansang flood management plan. Ikaw ba tumigil ka sa pagiging senador? Wala ka naman talo sa senador eh. Ang tagal mo ng senador, bakit ngayon mo lang naisip yan? Alam niyo yung ibig ko sabihin? Kasi malawak ang pagbaha ngayon. Kaya kinakailangan magsalita. Yun yung gustong-gusto ng mga dilawan eh. May issue ba? Magsalita tayo dyan. May barilan bang naganap sa Tacloban? Lahat ng dilawan may kanya-kanyang sinabi. May sinabi si Dilima, may sinabi si Jokno, may sinabi si Tabingi, may sinabi si Rizon Tiberos, may sinabi si Kiko Pangilinan. Basta may issue, lahat sila may sinasabi. Pagkatapos po na yung issue po, hindi lang nga sila may sinasabi. Nag-iimbestiga pa eh. Pagkatapos po, pag malamig na po yung issue, wala na po. Ano na po nangyari dyan sa lintik na barilan sa Tacloban? Ano po solusyon nila? Bakit? Bakit pa magkakaroon ng solusyon? Malamig na yung usapan. Tsaka na uli. Tsaka na uli natin pag-usapan yan pag meron na uling barilan. Kaya yan, si Shell Jokno nagsalita na. Ito po, sabi ni Shell Jokno, kaya maririndi ka rin sa mga to eh. Bakit hindi pa rin nahuhuli ang malalaking isda?
Tanong po yan ni Jokno ngayon. Nasaan ang big fish sa flood control? Nagtatanong ka, congressman ka eh. Kami ang dapat magtanong sa inyo. Bakit tumigil kayo sa pag-imbestiga sa flood control? Alam niyo ginagawa ng mga tukmul na to? Pag sikat ang issue, nakita nila nakalubog tayo lahat. Nakita niyo po, subukan niyo po. Umikot kayo habang baha, pumunta kayo ron sa mga nabahaan. Tapos magtanong kayo doon, nasaan na mga nahuhuli ng flood control? Nasaan na mga big fish? Baka hindi na lang mura ang abutin nyo. Kaya po kayo ginawang congressman. Kaya kayo ginawang senador. Hindi po kayo ginawang senador at congressman, presidente at lahat ng posisyon nyo para po mag-comment pag merong mga ganitong sakuna. Kaya kayo congressman, kaya kayo senador, kasi lulutasin nyo yung problema namin. Biglang tatanungin mo kami, bakit hindi napapanagot? Ano papel mo para papanagutin yung mga flood control? Bakit ayaw nyong mag-imbestiga bilang congressman? Alam niyo po, eto hindi po masama pong panalangin to. Pero sana yung etong mga congressman at mga senador na to na walang silbi na sana malunod talaga kayo sa baha. Sana bumabiyahe kayo tapos biglang nag-flash flood tapos tinangay kayo. Hindi po kami yung oy, kawawa naman si congressman, kawawa naman si kawawa naman si congressman, kawawa naman si senador. Hindi po. Magdidiwang kami. Putya, kumpara nyo po yung yung nawalang pera sa atin dito. Ngayon nga, natuklasan namin, wala naman palang nawalang pera. Diyan sa confidential fund, wala naman pong nawawalang pera. Hindi naman po pala illegal yung mag-alyas. Hindi po illegal yung 11 days. Hindi po illegal yung Mary Grace Piatos. Wala rin po palang nawawalang pera. O sa madaling salita, wala rin po palang binulsa si BP Sarang pera. Alam nyo, magbotohan na lang tayo. Huwag nyo lang, magbotohan na po dyan. Mag-focus na kayo sa tunay na trabaho nyo. Bakit hindi pa rin nahuhuli ang malalaking isda? Paano hindi mahuhuli ang malalaking isda? Wala naman kayong ginagawa para hulihin sila. Ibubulong ko sa'yo, Jokno, parang hindi mo kilala eh. Mga kasama mong congressman yung pinakamalalaking isda. Congressman, yung natukoy na. Congressman Martin, Congressman Saldico. At yung mga contractor, kaya sila tinawag na contractor, yung kong doon, congressman. Tapos ikaw pa maghanap, nasa ng malalaking, sanang big fish. Talagang inuugag tayo ng mga to, no? Okay lang tayo na binabaha, sanay naman tayo, magchechenelas lang tayo, magshort tayo. Okay lang nasa atin yan, magpapayong tayo. Pero ang hindi po okay, yung tatanungin nyo kami, kilala nga namin lahat, mga kasama mo sa Kongreso. Yung congressman na nag-expose ng mga pagnanakaw dyan sa Kongreso, tinanggal ninyo. Dahil nakakasira. Nakakasira daw ng imahe. Sa bagay, ang imahe kasi nila, di ba? Imahe ng mga, yan ay crocodile farm. Nakakahiya naman na may miyaw-miyaw na congressman na
expose ng kanilang mga katiwalian. Sila, si Congressman Barsaga pa yung nakakahiya eh. Puta, baliktad talaga eh, no? Ibang klase po talaga sa atin ngayon. Wala kang pagsidlan ng tuwa. Okay, punta po tayo rito kay Robin Hood Padilla. Pinagtanggol po ni Robin Hood Padilla ang kanyang asawa. Actually, napaliwanag na rin, hindi lang marunong tumanggap ng mga paliwanag tong mga dilawan. Kinakailangan pag, ano sila eh, yung pag may nasabi ka, babanatan ka na ng babanatan na kahit walang katuturan. Okay. Puntahan po natin tong si Robin Padilla. Ano ba yung sinabi ni Mariel? Yan, para sa mga hindi po nakasubaybay dito. May nasabi kasi si Mariel. Ito yung sinabi ni Mariel eh. Mahaba actually yung sinabi ni Mariel. Sabi niya, pero siyempre pinuputol nila eh. Ito lang yung sinasabi nila eh. Si Robin nung nasa Bilibid, nakapagpasa na ng batas without even being a senator. O di binanatan nila, paano naman magiging makakapagpasa ng batas yan? Hindi naman senador, etc. etc. Sasabihin nila bobo rin si Mariel, katulad ng asawa niya na bobo rin. Ito po, ang sabi po ni Mariel, ang trabaho ng isang senador ay gumawa ng batas. Ito po, sabi naman niya, ngayon 22, ito yung binanatan nila eh. Ang trabaho ng isang senador, gumawa ng batas. So sinabi ko, sa video na nasa Bilibid pa lang siya, gumagawa na sila ng batas. Tinake yan ng literally. Siyempre, di ka naman makakapagpasa ng batas kung hindi ka senador o legislator. Pero siya po kasi yung case study niyan. Siya po yung dahilan ng pag-amend ng batas na yon, known as Robin Padilla Law, ang RA 8294. Ang linaw po, no? Ngayon, para mas maliwanagan tong mga tukmol na to na wala nang ginawa kundi mangantsaw kay Robin, mas matalino naman talaga sa kanila si Robin Padilla. Ito po ang sinabi ni Robin. Kumbaga yun, nakilala yung RA na yun bilang Robin Padilla Law. Ito po ang sagot ni Robin pagtatanggol sa kanyang misis. Eddie Garcia Law, Republic Act number 11996. Ito ay naging batas dahil sa sakripisyo ni Tito Eddie Garcia. Hindi ibig sabihin nito na naging mambabatas si Eddie Garcia at siya ang naging author at sponsor ng batas. Pero pangalan niya ang nakapagpasa ng batas. Sa mga hindi po nakakaalam, ito pong batas na to may kinalaman po sa pagiging safe po ng mga pinagtatrabahuan, lalo na po kung may mga may edad. No? Kasi si Eddie Garcia, yan po kinamatay niya na aksidente, natisod yata sa mga nakakalat na mga, kung di ako nagkakamali taping o shooting, natisod siya dun sa mga wire. Yan po, kaya po nagkaroon ng Eddie Garcia Law o Eddie Garcia Act. Ganyan din ang punto ni Mariel. Tuloy natin yung sinasabi ni Robin Padilla sa kanyang butihing asawa. Ganyan din ang punto ni Mariel Padilla sa kanyang pahayag noong 2022. Wires, yan. Hindi pa man siya senador noon, ngunit dahil sa kanyang pagkakakulong, pumasa ang batas. Malinaw po yan sa sikat ng araw na hindi po ako senador at nakapagpasa na ako ng batas. Ngayon, kung titake nyo pa rin na literal yung kay Mariel, wala talaga tayong magagawa. Ganyan lang kayo mga literalan. Kaya nga, kukunti lang bokabularyo nyo Pero kung patalinuhan at patalinuhan, puta yung sinasabi nyong bobo na si Robin Padilla, mas matalino sa inyo dihamak.
Nagpainit ako ng tubig para ako magkakape ko bago magsimula. Nakalimutan ko na. Lumamig na yung tubig eh. Nakalimutan ko na magtimpla ng kape. Teka lang ha. Titimplahan lang natin to ng kape. Para naman masaya-saya yung pagbablogs natin. Tadadadadun. Kinakailangan natin ng panghalo. Wala na akong... Kaya gusto ko dun sa Bulacan eh, kasi may misis ako na... Ayos. Okay, punta na po tayo rito yung kay Sandro Marcos naman. Parinig lang po natin tong mga usapan. Sa isang Grabe po yung mga media natin. Baha po to pero mas concerned sila dito sa sinabi ni Sandro. Yung sinabi kasi ni Sandro, para po sa kaalaman ng hindi po nakakaalam, noon daw 2022, tumatakbo yung tatay niya bilang presidente. Siyempre, lumalapit sila sa mga politiko para sumuporta, di ba? Mga gobernador, etc. Lumapit po sila dito kay PRRD para humingi ng suporta. Okay. So, ang kwento, ang dami raw hinihingi para endorse sila ni PRRD. Ang daming hinihingi sa kanila. Yung hinihingi ni PRRD yung executive secretary, hinihingi niya yung Senate President, yung kumbaga manggagaling sa mga tropa ni Tatay Digong at saka House Speaker. Okay. So, syempre, parang ang dating, parang ang sama naman yung way na pag-present ni Sandro Marcos, parang napaka-negative nun. Sa totoo lang po, ganun po talaga yung namumulitika. Gusto mong kunin yung endorsement ko, ano naman mahihita ko dyan? Politiko si Tatay Digong eh. Hindi po siya Santa Claus na walang kondisyon. Kumbaga, politiko po si Tatay Digong, meron po siyang meron siyang political party, meron po siyang mga kapartido. Ganun po talaga ang politika. Gusto mong kunin yung suporta ko. Buti, tignan nyo nga, ang hinihingi ni Tatay Digong hindi po pera. Ang hinihingi niya, siyempre may mga kasamaan siyang politiko eh. Gusto nyo kunin yung endorsement ko. E di, meron akong concession na hingi na ito, ilagay mo tong mga tauhan ko o yung mga malalapit sa akin na speaker, magtatawaran kayo niyan eh. 'Di ba? Ganyan po talaga. Etong mga to nanliligaw pa lang, nakikita mo kagad yung pagiging parang arrogante na eh. Ang tingin nila dapat right namin yan na suportahan mo kami. Hindi po ganun ang pamumulitika. Ganyan po talaga ang politika. Pwede bang pengin na suporta mo? O sige, susuportahan kita. Pwede po yun na naganap yun. Pwede po nagbigay ng ganun. O, pakinggan po natin. Ang problema ko, ang tagal na nun, di ba? 2022. O before pa 2022 kasi 2022 ang election. Alangan naman 2022 lang sila nangingi ng suporta. Ano yung purpose? Pasamain si Tatay Digong na nakakulong na ngayon? I-justify ninyo na kaya nyo pinakulong dahil nanghingi sa inyo ng pabor noon? Hindi ko talaga maintindihan. Normal pa ba to ng pag-iisip?
Pero kung paano po sila saluhin ni Auntie Claire, yun po yung mas kahindik-hindik. Pakinggan lang po natin tong mga tagpo na to. Pati po yung nagtatanong anong klaseng reporter meron tayo ngayon? Hello po, Yusek. Sa isang media interview po ay nabanggit ni Congressman Sandro Marcos na may mga revelations po siya tungkol dun sa sinasabi na concessions na hiningi ng Duterte administration in exchange of endorsing him po nung 2022 elections. May further details po ba tayo dito kung ano po yung sino po yung mga nasa likod at ano pa po yung mga hiningi? Tignan niyo yung tanong May further details po ba tayo dito sino yung mga nasa likod? Anong ibig sabihin ng sino ang mga nasa likod? Illegal ba yung paghingi na yan? Bakit kailangan mong questionin yung sino yung nasa likod? Parang kala mo may krimen na ginawa Krimen po ba yun? Normal po yun. Head ako ng PDP laban. Presidente ako ng Pilipinas. Ang endorsement ko, ang laking plus factor. Bakit? Positive 90 si Tatay Digong. Pinakamataas. Kaya mo hinihingi yung endorsement niya dahil alam mo, malaking boto ang dala-dala ni Tatay Digong. Yung endorsement ni Tatay Digong ay may kaakibat yan na malaking boto. Krimen ba ang paghingi ng concession? Sige, tignan naman natin kung ano sinagot naman ito. Sino po nasa likod niyan? Kung si Tatay Digong talaga yung nagsabi niyan, kinakailangan pa ba ni Tatay Digong nang nasa likod ni Tatay Digong? Tanong yan. Hindi ko maintindihan Ganyan na rin kabugok pati mga reporter natin Meron pa po ba sa tingin nyo Meron pa po ba sa tingin nyo na sino ang nasa likod pa ni Tatay Digong? Malisyoso yung tanong. Actually, tinanong ko rin mismo si Pangulo kanina. At ang sabi lamang sa akin ay he has raised his kids well and his son, Kong Sandro, will not lie. Okay. He has raised his kids well and Congressman Sandro will not lie. Alam po ninyo, naniniwala po kami na yung bunga ay hindi nalalayo yan sa anak. Sa inyo na rin, di ba? Kung ano yung tatay, si Ferdinand Sr., yun din yung anak. Hindi rin po malayo na yun din yung maging... Kasi kung natural po, hindi po nakikita ng mga anak. Kung ang anak po ay bilib na bilib sa ama, hindi niya po nakikita yung maling ginagawa ng ama. Kayo po ba, una po, bakit po ganun kagad ka-defensive yung sagot? Sandro will not lie. Meron po ba nag-aakusa kay Sandro Marcos na siya po ay nagsisinungaling? Hindi naman po kasi sinungaling yun Ako sa tingin ko pwede naman talagang hingin yun. Ang kino-question ko lang, after 4 years, sasabihin mo yan na humingi. Ano po bang kakaiba dyan? Yung unit team nga, ang pagkakaintindi namin, hati talaga Mayroon maggagaling kay BP Sara dahil sa totoo lang po, atin-atin lang to. Kahit alam po ng lahat, sa totoo lang, ang nagpanalo sa inyo si BP Sara. Ang nagpanalo kay Marcos, maski tanungin mo yung Makabayan Black, maski tanungin mo yung mga Dilawan at Kakamping, ang nagpanalo sa inyo si BP Sara. Ang buong akala nga namin ng unit team, hindi nyo sosolohin. Bibigyan nyo si BP Sara ng mga secretaries. Ibibigay nyo doon pa lang nakita na namin na parang may sablay. Ang gustong-gustong hawakan ni BP Sara, DND, Department of National Defense, hindi na binigay sa kanya. Binigay sa kanya DepEd. Alam nyo kung bakit DepEd? Ang DepEd po, kumbaga, yan na po, malilibing ka na dyan. Political funeral po yan ng isang nag-aambisyon na mas mataas pa
wala pong naging DepEd official, DepEd secretary na umangat pa po yung kanyang political career. Sa karanasan po natin, wala po. Wala po. Sino po ang nakilala yung DepEd secretary na umangat po? Traditionally, kung gusto mong umangat yung posisyon mo, ibig sabihin, vice president ka na eh. Ano pa ba angat ng president? Anong vice president? Presidente. Traditionally, maghangad ka ng DND. Dahil maraming DND, yung maganda yung naging posisyon is either meron tayong DND na naging presidente, meron tayong DND na mga naging senador. Ibig sabihin, tuntungan mo yan para sa mas mataas. Di ba? Huwag na tayo maglihaman. Ako, tapat ako eh. Bagay na bagay kay BP Sara yan. Kung DND si Secretary si BP Sara, talagang sikat na sikat yan. Eh, baliktad eh. Nilagay niyo yan sa DepEd Secretary, sino mga pinakasikat? Si Luistro. Yung DepEd Secretary na si Lola Briones. Nauna pa riyan si Jesly Lapus. Dead end ng political career yan. Wala pong umangat mula po sa pagiging DepEd Secretary. Wala pong sumisikat na DepEd Secretary dahil isa po sa pinakamaraming problema, pagiging DepEd Secretary. Binigay niya kay BP Sara yan. Nung DepEd Secretary si BP Sara, lagi pong sikat na sikat yung DepEd. Lagi number 1 yung DepEd. So wala pong hadlang sa popularidad ni BP Sara. Hindi nila kayang mahadlangan. Kaya pala ang pangit ng background ko kasi hindi ko napatay ito. Mas maganda yung madilim yung background lang. Para focus na focus sa akin. Okay, balik na tayo rito. Akala ko talaga unit team hatian eh. Merong mga sekretary, may bibigyan nila ng pagkakataon si BP Sara sa paglalagay pala ng mga sekretary. Tsipwera na agad si BP Sara. Walang tauhan si BP Sara na naging sekretary ni BBM. Kung ang tinutumbok ni Sandro Marcos, yung pag-break up ng unit team ay ang dahilan pa rin mga Duterte. Puta, parang awa nyo na sa sarili nyo. Nagiging katawa-tawa na kayo. Okay. Ngayon, ang tanong ko naman ngayon, bakit kayo nagsusumbat? Bakit kayo nanunumbat ng mga hininging concessionaire ni Tatay Digong sa inyo? Tanong, bakit nyo isinusumbat yung bagay na hindi nyo naman binigay? Hinihingi ni Tatay Digong. Sabi ni Tatay Digong, gusto ko to. Pagka endorso namin kayo, pero gusto ko sa amin yung speaker, sa amin yung Senate presidency, sa amin yung AS. Binigay ba ninyo? Si Rodriguez ba tauhan ni Tatay Digong? Hindi. Kaninong tauhan yan? Kay Marcos. Campaign manager yata yan ni Marcos kung hindi ako nagkakamali, di ba? Okay. Ang executive secretary si Rodriguez, di ba? Nung una. Sino pa? Senate President ba? Tao ni Digong? Sino ba mga tao ni Digong? Si Bongo, si Bato, at saka si Robin Padilla. Tao ba ni Digong? Sino ba yung naging unang Senate President? Chis Escudero ba agad o si Tito Soto? Hindi yan tao ni Digong. Executive Secretary, hindi tao ni Digong. Senate President, hindi tao ni Digong. Ito pong yung House Speaker. Obvious na. Pinsan ni Marcos yan. Tao ba yan ni Tatay Digong? Si Pulong bang naging ang Executive Secretary ay Speaker of the House?
Si Ungab ba yung Speaker of the House? Si Alvarez ba yung Speaker of the House? Si Subiri. O, di ba si Subiri? Tao nila yan eh. O ngayon, ang tanong, hindi nyo naman pala binigay. Bakit nyo sinusumbat? Doon, kaya sinasabi ko, hindi normal yung mga pag-iisip ng mga to. Isusumbat mo yung isang bagay na hiningi sa'yo tapos hindi mo naman binigay? Anong karapatan mo magsumbat sa mga bagay na hindi hiningi sa'yo tapos hindi mo naman binigay? Parang yung mga nangungutang, pautang naman, kapos na kapos lang kami. Puta, hindi mo na nga pinautang, sinumbatan mo pa. Real talk po. Pinagbigyan nyo ba yung kahilingan ni Tatay Digong? Kung hindi naman pala, anong inaangal nyo? Bakit mo isinusumbat, Sandro, yung isang bagay, yung mga bagay na hiniling pero hindi nyo naman binigay? Ang sinusumbat lang po, yung binigay nyo, halimbawa, yung pagsusumbat sa inyo ni BP Sara, justified yun. Bakit? Sinabi na ni BP Sara, kung hindi dahil sa akin, sinisisi siya ng mga tao eh. BP Sara, kung hindi dahil sa'yo, hindi namin iboboto yan. Kaya humihingi ng pasensya si BP Sara sa mga grupo at sa mga tao na binoto si BBM dahil sa kanya. Si BP Sara may karapatang magsumbat. Kayo hindi. Bakit mo isusumbat yung isang bagay na hindi nyo naman ibinigay? Kaya sabi ko, putya, wala na sa hulog tong yung una kong narinig yan. Thank you very much, Amik, sa 499. Bugok pa sa politika tong si Charis. Concessions is very normal among parties, lalo na kung may mga coalition. 80-80 ang pupa. Tama. Napaka-normal po niyan. Ang hindi pa normal, hindi nyo na nga binigay, isinumbat nyo pa. Siguro kung may nangungutang tapos hindi mo na pinautang, sinumbatan mo pa. Putya, baka, ewan ko lang kung anong gawin sa inyo. Subukan nyo po, yung aburido na, yung isusugod niya sa ospital yung kanyang anak pero hindi maisugod dahil walang pera, umutang sa'yo tapos sinermonan mo. Ospital yung kanyang anak pero hindi maisugod. Ewan ko kung anong gagawin sa'yo ng tao na yun. Okay, yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Crazy, bilat,